Nanawagan ng Malacanang sa publiko na igalang ang desisyon ng korte matapos maabsuelto sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff nitong si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 15 counts ng kasong graft na may kaugnayan sa kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Sa pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, iginiit niyang ang korte na ang nagsalita at nararapat lamang na igalang ng lahat ang naging pasya nito. Nang tanungin kung hindi ba ito nakakaapekto sa tiwala ng publiko, lalo na tila walang napaparusahan sa mga malalaking kaso ng katiwalian, sinabi ni Castro na mahalagang maunawaan ng publiko na ang Pangulo ay naninindigang dapat ay kumpleto ang ebidensya bago magsampa ng kaso. Yun nga po ang nais nating ipahiwatig sa taong bayan. Ang Pangulo, ang gusto niya, kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt, at kapag hindi po naakusahan o nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng acquittal. Tiniyak din ni Castro na walang kinalaman ang palasyo sa naging desisyon ng korte sa kaso ni Enrile, na kasalukuyang nagsisilbi bilang Chief Presidential Legal Counsel ng administrasyon. Paano po tayo makakapagbigay ng anumang impluwensya sa korte? Korte po yan. May separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic country po tayo. So mahirap po yun. Dagdag pa ng Palace Official, kailangang patuloy na pagkatiwalaan ng publiko ang justice system ng bansa. Samantala, ibinida ng Malacanang na patuloy ang pag-usad ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon, kasunod ng pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa mga individual na sangkot sa mga maanumali at ghost infrastructure projects. Sinabi ni Castro na nananatiling determinado ang administrasyon na papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian kaugnay ng proyekto ng infrastruktura. Ibinahagi rin ng opisyal na nakapagsumite na ang Commission on Audit ng 21 fraud audit reports, habang nakapagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue ng 4 na kaso ng tax evasion. Samantala, ang Department of Public Works and Highways ay nagsampa na ng 13 reklamo at nakatuklas ng 421 ghost flood control projects. Dagdag pa rito, nakapagsampa na rin ng isang kaso ang Independent Commission for Infrastructure at inaasang 15 pang kaso ang isusumite sa mga susunod na linggo. Bukod sa mga kasong naisampa, sinabi ni Castro na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay nag-freeze ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga ari-arian, kabilang ang mga bank account, insurance policies, motor vehicles, real estate at e-wallets na pagmamay-ari ng mga individual na sangkot sa katiwalian. Naglabas din ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 72 personalidad at persons of interest. Tuloy-tuloy ang aksyon kontra korupsyon. Ang mga hakbang na ito ay tungo sa mas masigasig na pagprotekta ng administrasyon sa kapakanan ng bawat mamamayan at pagbabantay sa kaban ng bayan.